Amoy pa lang, alam ko na. Isang masangsang at nakakasulasok na amoy ang sumalubong sa akin pagkabukas ko ng pinto ng refrigerator. Galing ako sa maghapong trabaho, basang-basa ng pawis ang likod ko dahil sa siksikan sa MRT at sa walang katapusang paglalakad sa ilalim ng tirik na araw ng Maynila. Ang tanging gusto ko lang sana ay isang basong malamig na tubig para pawiin ang pagod na nanunuot hanggang sa mga buto ko, pero natigil ako. Hinanap ng mga mata ko kung saan nanggagaling ang amoy na tila may namatay na hayop sa loob ng kusina ko. Sa pinakasulok ng ref, sa likod ng mga tirang ulam na naka-tupperware na hindi man lang niligpit ng maayos, may isang itim na plastic bag. Nanginginig ang mga kamay ko nang abutin ko ito. Kahit bago ko pa man buksan, may kutob na ako. Binuksan ko ang plastic. Ang mamahaling karne ng Wagyu na binili ko pa sa isang sikat na pamilihan sa Makati, nabulok na, nababalot na ng makapal, mabalbon at puting amag. Ang pulang karne na pinag-ipunan ko ng ilang linggo, na pinlano kong ipagluto para sa pamilya ng asawa ko upang maranasan naman nila ang kumain ng masarap, ay tuluyan ng nasira. Parang may isang malamig na kamay na biglang sumakal sa lalamunan ko. 5,000 piso, 5,000 piso na katumbas ng ilang linggong pagtitipid ko sa sarili ko. 5,000 piso na inipon ko mula sa mga araw na nilalakad ko na lang papunta sa sakayan para makatipid sa pamasahe, mula sa mga tanghalian na biskwit at kape lang ang kinakain ko habang ang mga katrabaho ko ay nagpapakasarap sa mga restaurant. 5,000 piso na sana ay naipadala ko sa papa ko sa probinsya para sa mga gamot niya sa puso. Bakit hinayaan nilang mabulok? Lumingon ako sa gawin ng hapagkainan kung saan nanggagaling ang ingay. Nandoon sila, ang biyanan kong si Mama Carmen, nakaupo sa kabisera na parang isang reyna na nagahari sa bahay na ako ang nagbabayad. Katabi niya ang mga hipag kong sina Elena at Grace. Masaya silang nagkukuwentuhan, nagtatawanan na halos magluha ang mga mata habang kumakain ng tuyo, itlog na maalat at sinangag. Rinig na rinig ko ang malutong na tawa ni Mama Carmen na umaalingaw-ngaw sa buong bahay. "Hayaan niyo na iyan si Sofia," sabi ni Mama Carmen habang sumusubo ng kanin na may kamatis. "Malaki naman ang sahod niyan. Kung gusto niya ng masarap, bibili ulit iyan. Tayo, eto na lang mga tira-tira ang kainin natin. Huwag nating sanayin ang mga sarili natin sa mga mamahaling pagkain na iyan. Baka isumbat pa sa atin balang araw. Alam niyo naman iyang manugang kong iyan. Akala mo kung sinong tagapagligtas." "Oo nga, Mama," sagot ni Elena. Ang panganay na hipag ko na mula nang makasal kami ni Marco ay hindi ko pa nakitang naghanap ng trabaho. Tsaka ang arte naman kasi ng karning iyan. Wala namang lasa, puro taba. Hindi naman tayo sanay dyan. Mas masarap pa rin itong tuyo. At least ito, hindi natin kailangang utangin ng loob sa kanya. Bumigat ang paghinga ko, parang pinipiga ang puso ko sa loob ng dibdib ko. Hindi man lang nila sinubukang iluto, wala silang balak na kainin iyon. Hinintay talaga nilang mabulok ang karne sa loob ng ref para patunayan na hindi nila kailangan ng mga binibili ko, para ipamukha sa akin na hindi ako kailanman magiging bahagi ng pamilya nila. Pero kapag dumating na ang mga bil kuryente, tubig, internet, pati ang hulugan ng sasakyan ni Grace na hindi ko alam kung bakit ako ang nagpapasweldo, ako ang unang hinahanap nila. Kapag may mga biglaang gastusin sa bahay, pangalan ko ang unang lumalabas sa mga bibig nila. Tahimik kong binalot ulit ang karne. Bawat tiklop ng plastik ay parang pagtiklop ng sarili kong pagkatao. Dahan-dahan ko itong itinapon sa basurahan. Kasabay ng pagbagsak ng karne ay ang pagbagsak ng mga luha kong kanina ko pa pinipigilan. Mainit, masakit, pinunasan ko agad ang mga mata ko gamit ang likod ng kamay ko. Bawal umiyak, bawal magpakita ng kahinaan sa bahay na ito. Dumiretso ako sa lababo at sinimulang hugasan ng bundok ng mga plato, baso at kaldero na pinagkainan nila. Ang mga kamay ko na 5 taong nababad sa matapang na kemikal noong naglilinis ako ng mga sahig at banyo sa Dubai bilang OFW ay muling nakaramdam ng pamamanhid. Bumalik sa isip ko ang mga araw na nasa disyerto ako. 5 taon akong nagtiis sa init na umaabot ng 50 degrees.
5 taon kong tiniis ang pangungulila sa pamilya ko, ang pambabastos ng mga amo na ginagawa akong parang aso, ang pagkain ng mga tirang tinapay na minsan ay matigas na dahil sa lamig ng ref. Maipadala ko lang ang lahat ng kinikita ko sa lalaking pinangakuan ko ng habang buhay, ang lalaking nangakong aalagaan ako pag uwi ko. Si Marco, ang asawa ko, ang dahilan kung bakit ako nandito sa impyernong ito. Naramdaman ko ang presensya niya sa likuran ko. Pumasok siya ng kusina, amoy alak at sigarilyo. Umasa akong lalapit siya, yayakapin ako mula sa likod, tatanungin kung kumusta ang araw ko sa opisina o kahit kukunin man lang ang espongha para tulungan ako sa paghuhugas ng mga pinagkainan ng pamilya niya. Pero wala. Tumayo lang siya sa likod ko, nakapamulsa. "Sofia," tawag niya. Ang boses niya ay walang bahid ng pag-aalaga. Parang nag-uutos sa isang empleyado. "Kailangan na nating bayaran yung bill ni Mama sa ospital bukas." Nagpadala na ng notice ang billing department ng St. Luke's. Ipinagpatuloy ko ang pagkusot sa kawali, pinipilit na tanggalin ang mga tumigas na mantika kahit nangangawit na ang mga balikat ko. "Magkano?" Mahinang tanong ko. Halos hindi ko na marinig ang sarili kong boses dahil sa ingay ng umaagos na tubig. 150,000. Kasama na dyan yung VIP room, yung mga special test niya na nirequest ni Elena, at yung private nurse. Binitawan ko ang espongha, tuluyang bumagsak ang mga balikat ko. Humarap ako sa kanya, basang-basa ang mga kamay at ang apron na suot ko. 150,000? Marco, ang papa ko nga sa probinsya, sa ward lang nakakonfine noong inatake siya sa puso dahil wala tayong maibigay na pambayad. Nagmakaawa ako sa ospital doon para lang tignan siya. Tapos si Mama Carmen, kailangan VIP room at kailangan private nurse kahit nandyan naman sina Elena at Grace na walang mga trabaho para magbantay sa kanya. Anong gagawin ng dalawang iyon? Magpapaganda lang sa loob ng ospital? Nagsalubong ang mga kilay ni Marco, tila na insulto sa sinabi ko. "Bakit mo ba kinukwenta ang ginagastos natin kay Mama? Ina ko iyon, Sofia." Matanda na siya, may karapatan siyang maging komportable. Tsaka, alam mo namang naghihikahos ang mga kapatid ko. Si Kuya, tanggal sa trabaho dahil nagsara ang kumpanya. Ang asawa ni Grace, baon sa utang sa sabong. Ikaw lang ang malaki ang sinasahod sa atin. Ikaw ang manager dyan. Huwag ka namang maging madamot sa pamilya ko. Para namang ibang tao kami sa'yo. Madamot, naramdaman ko ang pag-init ng buong mukha ko hanggang sa mga tainga. Umapaw ang galit na matagal ko nang kinikimkim. "Marco, ako ang nagbabayad ng hulugan nitong bahay na tinitirhan ng buong pamilya mo. Ako ang bumibili ng bigas na kinakain nila araw-araw. Ako ang nagbabayad ng kuryente para makapanood sila ng Netflix maghapon. Yung papa ko nagmamakaawa sa akin kaninang umaga ng pambili ng gamot niya para sa high blood pero sinabi kong maghintay dahil kailangan kong unahin ang bill sa ospital ng mama mo. Ako na nagtatrabaho, ako pa ang walang karapatang tulungan ng sarili kong pamilya. Tapos, ako pa ang madamot." Bumuntong hininga si Marco, isang malakas at inis na tunog na parang ako pa ang nagpapabigat ng buhay niya. Tumingin siya sa itaas, nagpipigil ng inis. "Sofia, pamilya tayo. Kapag mayroon ka, magbahagi ka. Iyon ang turo sa atin ng Diyos. Gawan mo na lang ng paraan, pwede ba? Gamitin mo muna yung savings mo. Ibabawas na lang natin sa mga susunod na buwan kapag nakaluwag-luwag na ako. Magpahinga ka na nga, masyado ka lang pagod at stress kaya ka nag-iisip ng ganyan. Nagiging malabo na ang pag-iisip mo?" Tumalikod siya at naglakad pabalik sa sala para manood ng PBA sa telebisyon. Iniwan akong nakatayo sa gitna ng kusinang amoy sebo at nabubulok na karne. Hindi ako nakasagot. Gusto kong sumigaw ng napakalakas para mabasag ang mga bintana ng bahay na ito. Gusto kong ibato sa mukha niya ang mga platong hinuhugasan ko. Gusto kong magwala. Pero nanatili akong nakatayo, nakatitig sa likod ng asawang unti-unting nagiging estranghero sa paningin ko. Ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking iniyakan ko sa mga gabi sa Dubai, ay isang duwag na ginagawa akong kalasag para sa mga responsibilidad niya. Kinuha ko muli ang espongha at ipinagpatuloy ang paghuhugas, lunod sa sarili kong mga luha na humahalo sa sabon at tubig. Sige, gagawan ko ng paraan. Uutangin ko ang pambili ng gamot ng papa ko sa mga kaibigan ko.
Ibibigay ko ang huling sentimo ng ipon ko sa bangko para sa babaeng kinamumuhian ako. Dahil iyon ang papel ko sa buhay nila ang maging tagasalba. Kinagabihan, hindi ako dalawin ng antok. Nakatingin lang ako sa madilim na kisame ng kwarto namin. Malamig ang buga ng aircon, pero ramdam ko ang init ng galit sa buong katawan ko. Si Marco ay mahimbing na natutulog sa tabi ko, humihilik pa ng mahina, walang pakialam sa bigat na dinadala ng dibdib ko. Pasan ko ang mundo, habang siya ay nananaginip. Tahimik akong bumangon para uminom ng tubig sa kusina. Tuyong-tuyo ang lalamunan ko. Habang naglalakad ako pabalik sa kama, umilaw ang cellphone ni Marco na nakapatong sa maliit na bedside table. May pumasok na mensahe. Sa normal na pagkakataon, wala akong ugaling magbasa ng telepono ng may telepono. Nirerespeto ko ang privacy niya. Pero sa hindi malamang dahilan, parang may kung anong puwersa na nagtulak sa mga kamay ko na damputin ang telepono niya. Walang password ang cellphone ni Marco dahil kumpiyansa siyang hindi ko siya pinapakialaman. At dahil alam niyang wala akong oras magselos dahil puro trabaho lang ang inaatupag ko. Binuksan ko ang screen, isang mensahe mula sa isang group chat na ang pangalan ay Pamilya Walang Outsider. Kumunot ang noo ko, wala ako sa group chat na iyon. Binasa ko ang mensahe na kalalabas lang mula kay Mama Carmen. Mga anak, nakapirma na ako sa titulo kahapon. Siguraduhin niyo lang na hindi malalaman ni Sofia itong tungkol sa 2 kondo na binili ko para sa inyo dyan sa BGC, Elena at Grace. Mag-ingat kayo sa pag-post sa Facebook. Baka magwala yung ATM natin kapag nalaman niyang doon napunta yung pera sa nabentang lupa natin sa probinsya. Nakapagpadala na ba siya ng pambayad sa ospital ko bukas? Ayokong madelay ang check-out ko, nakakahiya sa mga donya kong kaibigan. Tumigil ang pagtibok ng puso ko. Nanlamig ang buong katawan ko, parang ibinaon ako sa yelo. Kondo sa BGC? Para kina Elena at Grace? BGC, isa sa pinakamahal na lugar sa buong Pilipinas kung saan milyon-milyon ang halaga ng bawat metro kwadrado. Paano nagkaroon ng ganoon kalaking pera si Mama Carmen? Lupa sa probinsya? Ang alam ko, ang lupang iyon ay ibinenta na nila noong nakaraang taon pambayad umano sa utang ng kapatid ni Marco na binayaran ko rin ng buo dahil hindi raw sumapat. Saan nanggaling ang perang iyon? Binili niya ng tig-isang kondo ang 2 manugang na walang ginawa kundi laitin ako habang ako na nagpapakain sa kanila, ako na umako sa lahat ng gastusin nila, ang nagbabayad ng ospital niya gamit ang sariling pawis ko? At bakit? Bakit nila ako tinatawag na ATM? Nanginginig ang mga daliri ko habang nag-i-scroll papaitaas sa mga naging usapan nila nitong mga nakaraang buwan. Ano pa ang hindi ko alam? Ano pa ang sikretong itinatago ng pamilyang ito sa likod ng mga pekeng ngiti at paawa effect nila sa akin? Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang cellphone ni Marco. Ang liwanag mula sa maliit na screen ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa mga mata ko sa gitna ng madilim naming kwarto. Kondo sa BGC. 2 kondo. Binili ni Mama Carmen para kina Elena at Grace. At ako? Ako na nagpapakahirap, ako na nagdurugo ang mga kamay kakatrabaho, ang tinatawag nilang ATM. Binasa ko ulit ang mensahe. Paulit-ulit. Umaasang baka namamalikmata lang ako, baka pagod lang ang mga mata ko mula sa maghapong pagharap sa computer sa opisina, pero hindi nagbabago ang mga letra. Nakaukit na ang katotohanan sa harap ko. Unti-unting nag-init ang mga gilid ng mga mata ko, pero wala nang luhang lumabas. Tuyo na ang mga mata ko sa sobrang sakit, o baka naman namanhid na ang puso ko sa paulit-ulit na panloloko nila. Nag-scroll pa ako pataas sa usapan nilang magpapamilya. Bawat mensahe na nababasa ko ay parang lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pagmamahal at respeto ko para sa pamilyang ito. Mensahe ni Elena noong nakaraang buwan. Naku mama, buti na lang nagpadala na ulit si Sofia ng pambayad sa kuryente. Nakakahiya namang maputulan tayo habang nanonood ng mga palabas sa TV. Sabihin mo kay Marco, lambingin pa ng konti para magbigay ng pang-grocery. Wala na tayong merienda dito. Sagot ni Marco. Ako nang bahala. Alam niyo namang patay na patay sa akin iyon. Konting yakap lang at iyak na pagod na ako sa trabaho, bibigay na agad yung wallet nun. Patay na patay. Konting yakap.
Napakuyom ang kabilang kamay ko hanggang sa bumao ng mga kuko ko sa palad ko at maramdaman ko ang kirot. Ganoon lang pala ako kabilis utuin sa paningin niya? Ganoon lang pala kababaw ang tingin niya sa mga sakripisyo ko? Ang mga yakap at halik na akala ko ay totoo, ang mga gabi na akala ko ay sinasandalan niya ako dahil kailangan niya ng karamay, lahat ng iyon ay bahagi lang pala ng isang malaking palabas. Isang teatro kung saan ako ang tangang nanonood at nagbabayad ng lahat ng gastusin. Lumabas ako sa mensahe nila. Nanginginig ang mga daliri ko nang buksan ko ang iba pang bahagi ng cellphone niya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Nabuksan na ang kahon ng mga lihim at kailangan ko nang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. Binuksan ko ang kanyang imbakan ng mga litrato. Puro larawan niya, mga sasakyan na gusto niyang bilhin, mga sapatos na pinapabili niya sa akin dahil daw kailangan niya sa negosyo kahit alam kong tambay lang siya madalas sa labas kasama ang mga kaibigan niya. Pero may isang nakatagong folder. Dahil alam ko ang kaarawan niya, madali kong nabuksan ng password at nang bumungad sa akin ang mga larawan sa loob, pakiramdam ko ay tuluyang gumuho ang buong mundo ko. Mga babae, iba't ibang babae. May mga larawan siyang nakayakap sa isang babaeng nakapula sa loob ng isang madilim at mamahaling bar. May mga larawan siya kasama ang isang batang babae sa loob ng isang kwarto ng hotel na pamilyar sa akin. Dahil iyon ang hotel na binayaran ko noong anibersaryo namin na hindi niya napuntahan dahil daw may mahalagang problema sa pamilya nila. Problema pala na kasama ang ibang babae. Nakangiti siya sa mga larawan, isang ngiting hindi ko na nakikita kapag magkasama kami. Isang ngiting puno ng buhay, ng kaligayahan, habang ginagastos ang perang pinaghirapan ko. Halos masuka ako. Tumakbo ako papunta sa banyo sa loob ng kwarto namin, dahan-dahang isinara ang pinto para hindi siya magising at doon ay ibinuhos ko ang lahat. Nagsuka ako hanggang sa mapait na likido na lang ang lumalabas sa lalamunan ko. Nakasalampak ako sa malamig na sahig ng banyo, nakayakap sa sarili ko habang walang patid na umaagos ang mga luha sa mukha ko. Bakit, Marco? Bakit? Sumiksik sa isip ko ang mga alaala sa Dubai. Ang mga gabi na natutulog ako na nakabalot lang sa manipis na kumot dahil pinatay ko ang pampainit ng kwarto para makatipid sa kuryente. Ang mga araw na namumulot ako ng mga tirang biskwit sa kusina ng opisina dahil ipinadala ko na lahat ng sweldo ko sa kanya para pambayad sa sinasabi niyang utang sa bangko. Ang mga luha ko sa tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon na mag-isa ako, tinitignan ang mga litrato nila na masayang nagdiriwang dahil sa perang ipinadala ko. Ginawa kong alipin ang sarili ko sa ibang bansa para bigyan siya ng magandang buhay, para itayo ang pamilya namin. Pero habang nagdurusa ako doon, nagpapakasarap siya dito kasama ang mga babae niya. Pinunasan ko ang bibig ko at dahan-dahang tumayo. Humarap ako sa salamin, tiningnan ko ang sarili ko, ang mga mata kong mugto at pagod, ang mga linya sa noo ko na dala ng labis na pag-iisip, ang buhok kong hindi ko na maasikasong ayusin dahil sa kawalan ng oras. Mukha na akong matanda kumpara sa edad ko. Ibinigay ko ang kabataan ko, ang lakas ko, ang buong buhay ko sa lalaking natutulog ngayon sa labas ng banyong ito. Bumalik ako sa kwarto. Tulog na tulog pa rin si Marco. Humihilik pa siya ng bahagya, nakabukang ang bibig, walang kamalay-malay na gumuho na ang mundong itinayo niya sa kasinungalingan. Tinitigan ko ang mukha niya. Dati, kapag tinititigan ko siya habang natutulog, nakakaramdam ako ng kapayapaan. Ngayon, wala akong nararamdaman kundi pandidiri at matinding galit. Gusto kong sumigaw. Gusto kong kunin ang unan at idiin sa mukha niya hanggang sa maramdaman niya ang hirap ng paghinga na nararamdaman ko ngayon. Pero alam kong hindi iyon ang tamang paraan. Hindi sapat ang ganoong klaseng sakit para sa lahat ng ginawa nila sa akin. Kinuha ko ulit ang cellphone niya. Kailangan ko pa ng ebidensya. Kailangan kong planuhin ang bawat galaw ko. Hindi ako pwedeng magpadalos-dalos. Binuksan ko ang aplikasyon niya sa bangko. Alam ko ang PIN code niya dahil ako ang nag-ayos noon para sa kanya. Nang makita ko ang kasaysayan ng mga binayaran niya, lalong nagdilim ang paningin ko. 50,000 piso sa isang mamahaling club sa Makati. 20,000 piso sa isang tindahan ng mga mamahaling bag pambabae. 10,000 piso sa isang sikat na restaurant.
Ang mga petsa ng mga binayaran niya ay tumutugma sa mga araw na hinihingan niya ako ng pera para daw sa pagpapaayos ng sasakyan o kaya para sa pagpapatingin sa doktor ni Mama Carmen. Ang perang inutang ko pa sa mga kaibigan ko, ang perang ipinagdamot ko sa sarili kong ama, ay ginastos niya sa alak at babae. Kumuha ako ng kopya ng lahat ng nakita ko. Ipinasa ko lahat ng ebidensya mula sa mga mensahe, sa mga litrato at sa aplikasyon ng bangko papunta sa sarili kong email at personal na taguan sa internet. Tiniyak kong binura ko ang lahat ng bakas ng ginawa kong pagpasa sa cellphone niya. Binalik ko ang cellphone niya sa lamisita ng eksaktong kung paano ko ito nadatnan. Humiga ako pabalik sa kama. Malamig na ang pwesto ko. Tumingala ako sa kisame at hinayaan kong mamanhid ang buong katawan ko. Tapos na ang pag-iyak. Tapos na ang pagiging martir. Ang Sofia na nagtiis sa Dubai, ang Sofia na nagpakaalipin sa pamilyang ito, ay namatay na ngayong gabi. Ang Sofia na narito ngayon ay hindi na papayag na maging gatasan. Hindi na ako ang ATM nyo. Kinabukasan, maaga akong nagising. Nagluto ako ng almusal na parang walang nangyari. Nagprito ako ng itlog, nag-init ng tinapay, at nagtimpla ng kape. Paglabas ni Marco mula sa kwarto, nakangiti pa siyang nag-unat ng mga braso. Lumapit siya sa akin at humalik sa pisngi ko. Kinilabutan ako sa pagdampi ng mga labi niya, pero pinilit kong ngumiti pabalik. "Good morning, asawa ko," bati niya. "Ang sarap naman ng amoy niyan. Nga pala, yung pambayad sa ospital ni Mama, na-i-transfer mo na ba?" Nag-text na kasi si Elena, kailangan na daw bayaran mamayang tanghali bago sila makalabas. Tumingin ako sa kanyang mga mata. Mga matang sanay na sanay magsinungaling. "Oo," maamo kong sagot. "Ipapadala ko na mamaya bago ako pumasok sa opisina. Huwag kang mag-alala, ako nang bahala sa lahat." Gusto ko sanang bisitahin si Mama sa ospital mamaya para ako na mismo ang mag-abot ng resibo kay Elena at para na rin mapag-usapan natin yung malapit na niyang kaarawan. Nagningning ang mga mata ni Marco. "Talaga? Naku, matutuwa si Mama niyan. Mabuti naman at ikaw na ang magbabayad, babawi ako sa iyo pag nakaluwag-luwag na ako, pangako." Tumalikod ako para kumuha ng plato, itinatago ang nagliliyab na galit sa mga mata ko. "Babawi ka? Oo, babawi ka talaga, Marco, kayo ng buong pamilya mo. Sisingilin ko kayo hanggang sa huling sentimo na kinuha niyo sa akin." Nang makarating ako sa opisina, hindi ko binuksan ang account ko sa bangko para magpadala ng pambayad sa ospital. Sa halip, tinawagan ko ang isang matalik na kaibigan na nagtatrabaho sa isang sikat at mamahaling hotel sa Maynila. Plano kong bigyan si Mama Carmen ng pinakamagarbong handaan para sa kanyang ika-80 kaarawan. Isang handaan na hinding-hindi niya malilimutan habang buhay. Isang handaan kung saan lahat ng mga donya niyang kaibigan ay imbitado. Habang nakikipag-usap ako sa kaibigan ko tungkol sa pagkuha ng pinakamalaking kwarto sa hotel at sa halaga ng pagkain na aabot ng 1,000,000 piso, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. "Babe, nagtatanong na ang ospital. Naipadala mo na ba ang pera?" Tinitigan ko ang mensahe niya, isang malamig na ngiti ang namuo sa mga labi ko. Paano kaya kung malaman nilang ang pambayad sa ospital ay ibinayad ko na sa 1,000,000 pisong handaan at wala akong balak bayaran ni isang kusing sa mga ginastos sa ospital ng kanyang ina? Eksaktong 12:30 ng tanghali. Nakatitig lang ako sa screen ng cellphone ko na kanina pa umiilaw at nag-iingay sa ibabaw ng mesa ko sa opisina. Pangalan ni Elena ang nakarehistro sa screen. Sunod-sunod ang pagtawag niya. Sa bawat pagring ng telepono, nararamdaman ko ang kakaibang kaba na may halong matinding kasiyahan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, pakiramdam ko ay hawak ko ang manibela ng sarili kong buhay. Hinayaan ko itong tumunog hanggang sa mamatay. 3 beses pa itong naulit. Nang pang-4 na beses na itong nagring, huminga ako ng malalim, inayos ko ang boses ko para magtunog pagod at nag-aalala, at saka ko ito sinagot. Bumulaga agad sa akin ang matinis at nagpapanik na boses ni Elena. "Sofia, nasaan ka ba? Kanina pa kami tawag ng tawag sa iyo." Nakapag-impake na si Mama at kanina pa siya nagrereklamo na gusto na niyang umuwi, pero hindi kami pinapalabas ng ospital. "Nasaan na yung bayad? Kanina pa kami kinukulit ng billing department. Nakakahiya na sa mga nurse." Napangiti ako ng mapait.
Isang ngiting hindi aabot sa mga mata ko habang nakatingin sa labas ng bintana ng opisina kung saan makikita ang nagtataasang gusali ng Makati. Ate Elena, sagot ko, pilit pinapanginig ang boses ko na parang iiyak na. May malaking problema. Kanina pa ako nakikipag-away sa customer service ng bangko. Nag-down ang system nila at na-freeze ang account ko. May na-detect daw na malaking transaksyon kaya pansamantalang nilak ang pera ko. Hindi ako makapag-transfer ng kahit piso. Ano? Halos mabasag ang eardrums ko sa lakas ng sigaw niya. Paano mangyayari iyon? Paano kami lalabas dito? Wala kaming dalang pera ni Grace. Pamasahe lang pauwi ang laman ng mga pitaka namin. Si Marco, na-max out na daw yung credit card niya kakabayad ng mga gamot kahapon. Sofia, gumawa ka ng paraan. Biyanan mo ang nandito sa loob. Huwag mo kaming ipahiya ng ganito. Dati, kapag nakakarinig ako ng ganitong mga salita mula sa kanila, natataranta ako. Gagawin ko ang lahat, uutang ako kahit kanino, wag lang silang magalit sa akin. Pero ngayon, ang bawat salita ni Elena ay parang musika sa pandinig ko. Ang sarap pakinggan ng desperasyon nila. Ang sarap panoorin kung paano sila magkagulo kapag nawala ang perang inaasahan nila mula sa akin. Ate, pasensya na talaga. Wala akong magagawa hanggang bukas. Kailangan ko pang pumunta mismo sa branch ng bangko. Gawan niyo muna ng paraan dyan. Magtulungan muna kayo ni Marco. Baka pwedeng isang lanyo muna yung mga alahas niyo na suot niyo dyan. O kaya, baka may naitatabi kayong malaking pera para sa mga importanteng bagay o pamumuhunan? Diniinan ko ang huling mga salita, pinapatamaan ang mga sikretong kondo nila sa BGC. Natahimik si Elena sa kabilang linya, nabulunan yata sa sariling laway. Pwede rin kayong mangutang muna sa mga kaibigan nyo, dugtong ko bago pa siya makasagot. Kailangan ko ng ibaba, ate. Nagagalit na ang boss ko. Binaba ko ang telepono at pinatay ang signal nito. Ibinagsak ko ang likod ko sa swivel chair at napapikit. Sa isip ko nakikita ko ang pagpapawis nila ng malamig sa labi ng mamahaling ospital, nagtuturuan kung sino ang magbabayad ng 150,000 pisong utang. Gusto nilang magpanggap na mayaman? Pwes, maranasan nila ang hirap ng pagiging isang nagkukunwaring mayaman. Kinagabihan, halos madaling araw na nang makauwi si Marco. Nakahiga na ako sa kama at nagpapanggap na tulog nang bumukas ang pinto ng kwarto namin. Padabog niyang ibinagsak ang mga susi niya sa ibabaw ng mesa. Amoy na amoy ko ang pinaghalong pawis, sigarilyo at matinding stress na nakadikit sa damit niya. Umupo siya sa gilid ng kama at padabog na tinanggal ang mga sapatos niya. Sofia, gumising ka. Alam kong gising ka. Ang boses niya ay nagpupuyos sa galit, may diin ang bawat pantig. Dahan-dahan kong idinilat ang mga mata ko at umupo. Kinukusot ang mga mata ko na parang bagong gising. Bakit ngayon ka lang? Kumusta si Mama? Nakalabas na ba kayo? Humarap siya sa akin. Ang mga mata niya ay nanlilisik, namumula sa galit at pagod. Nakalabas? Muntik na kaming matulog sa labi ng ospital dahil sa ginawa mo. Alam mo bang kinailangan kong mangutang sa 5 kong kaibigan para lang makaipon ng pambayad? Isinanla ko pa tong relong bigay mo sa akin sa isa kong kumpadre. Pinahiya mo kami, Sofia. Pinahiya mo ang pamilya ko. Ano ba iyang sinasabi mong na-freeze ang account mo? Paano nangyari iyon gayong wala ka namang binibiling malalaking bagay? Tinitigan ko ang mukha niya. Ito ang mukha ng lalaking minahal ko, ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay ko. Ngayon, wala na akong makitang kahit anong bakas ng pagmamahal doon. Ang nakikita ko lang ay isang linta na nagagalit dahil naubusan siya ng masisipsip na dugo. Huminga ako ng malalim at inilabas ko ang pinakamagaling kong pag-arte. Pinaluha ko ang mga mata ko at panginginigin ko ang aking mga labi. Marco, pasensya na talaga. Hindi ko sinasadya. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ng braso niya, kahit na nandidiri ang bawat himaymay ng laman ko sa pagdikit ng balat namin. Na-freeze ang account ko kasi naglabas ako ng 1,000,000 piso. Natigilan si Marco. Nawala ang galit sa mukha niya at napalitan ng matinding pagkagulat. Kumunot ang noo niya. 1,000,000? Para saan? Anong ginawa mo sa 1,000,000 piso, Sofia? May pinagkakautangan ka ba? Nagsusugal ka ba?
Umiling ako ng mabilis, hinahayaan kong pumatak ang isang luha sa pisngi ko. Hindi, Marco. Para kay Mama Carmen. Malapit na ang ika-80 kaarawan niya, di ba? Gusto ko siyang bigyan ng pinakamagandang regalo na hindi niya malilimutan habang buhay. Nag-book ako ng grand ballroom sa isang 5-star hotel sa Manila. 1 milyong piso ang budget ko. Bayad na ang down payment. Gusto ko sanang isurprise kayo. Gusto kong ipagmalaki ni Mama sa mga donya niyang kaibigan na mayroon siyang pamilya at manugang na kayang ibigay sa kanya ang buong mundo. Hindi ko inasahan na ibablock ng bangko yung account ko dahil sa laki ng transaksyon. Marco, gusto ko lang namang mapasaya ang pamilya mo. Katahimikan. Mahabang katahimikan ang bumalot sa buong kwarto. Nakatingin lang si Marco sa akin, pilit na pinoproseso ang mga sinabi ko. Unti-unti nakita ko kung paano nagbago ang reaksyon niya. Ang galit at inis ay natunaw at napalitan ng isang napakalaking ngiti. Isang ngiti ng kasakiman. Kuminang ang mga mata niya sa ideya ng 1 milyong pisong handaan, sa ideya ng karangyaan na maipagayabang niya sa mga kaibigan niya. Bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Napakabait mo talaga, Sofia. Niyakap niya ako ng napakahigpit hanggang sa halos hindi ako makahinga. Ang amoy ng pawis at kasinungalingan niya ay pumapasok sa ilong ko. Pinipilit kong huwag masuka. Pasensya na kung nasigawan kita. Hindi ko lang talaga alam ang gagawin ko kanina. Matutuwa si Mama nito. Siguradong ipagmamalaki niya sa buong angkan natin ang gagawin mo. Ikaw na talaga ang pinakamagaling kong asawa. Kaya sobra kitang mahal eh. Hinaplos ko ang likod niya, pero ang mga mata ko ay nakatitig sa kawalan, malamig at walang emosyon. Oo, Marco, ipagmamalaki niya talaga ito. Sisiguraduhin kong pag-uusapan ito ng buong angkan niyo. Kinabukasan, masigla ang buong bahay. Nakauwi na si Mama Carmen. Nakaupo siya sa kanyang paboritong silya sa sala, parang isang reyna na nakabalik sa kanyang trono, inaalalayan ni na Elena at Grace. Nakalimutan na nila ang hirap na dinanas nila sa ospital kahapon dahil ang tanging bukang bibig na lang nila ngayon ay ang nalalapit na ingrandeng kaarawan niya. Ipinamalita na agad ni Marco sa kanila ang plano ko. Halos magkandara pa sina Elena at Grace sa paggawa ng listahan ng mga bisita. Isinama nila lahat ng mga mayamang kamag-anak nila, mga politiko sa probinsya nila, at lahat ng mga kaibigang gusto nilang inggitin. Tumangulang ako sa bawat hiling nila, sinasabing sagot ko na ang lahat. Pero sa likod ng mga peking ngiti at matatamis kong salita, nagsimula na akong kumilos ng palihim. Kinahapunan, nagpaalam ako na may mahalagang meeting sa kliyente, pero ang totoo, dumiretso ako sa isang tagong kapehan sa Ortigas para makipagkita sa isang matalikong kaibigan noong kolehiyo, si Attorney Reyes. Siya ang isa sa pinakamagaling na abogado pagdating sa mga kaso ng pamilya at ari-arian. Inilapag ko sa mesa ang isang makapal na folder. Naglalaman ito ng lahat ng ebidensyang naipon ko. Ang mga litrato ni Marco kasama ang mga babae niya, ang mga resibo ng mga mamahaling hotel at club, ang mga screenshot ng usapan nila sa group chat tungkol sa mga kondo sa BGC, at ang kopya ng mga bank statements ko na nagpapatunay na ako ang nagbabayad ng lahat ng gastusin sa bahay mula pa noong unang araw ng kasal namin. Matamang binasa ni Attorney Reyes ang mga dokumento. Habang inililipat niya ang bawat pahina, nakikita ko ang pagkunot ng noo niya at ang pag-iling ng kanyang ulo. Nang matapos siya, tinanggal niya ang kanyang salamin at bumuntong hininga ng malalim. Sofia, panalo na tayo sa annulment at psychological abuse pa lang. Sapat na sapat ang mga ebidensyang ito para patunayan ang panloloko ng asawa mo at ang pang-aabusong pinansyal ng pamilya niya sa iyo. Pwede natin siyang kasuhan ng Violence Against Women and Their Children o VAWC, makukulong siya. Pero ang mas nakakainteresado rito, tinapik niya ang pahina kung saan nakasulat ang usapan tungkol sa mga kondo. Ito, ang pagbili ng 2 condo unit gamit ang pera mula sa bentahan ng lupa. Tumingin ako sa kanya nag-aabang. Anong meron dyan, attorney? Ngumiti ng bahagya ang kaibigan ko, isang ngiting nagbabadya ng panganib para sa mga kalaban ko. Kapag bumili ka ng ganyang kamahal na ari-arian at inipangalan mo sa ibang tao, tulad ng mga manugang, kailangan mong magbayad ng donor stock sa gobyerno. Base sa mga nakikita ko, nagtago sila ng pera.
Walang dumaan na malaking buwis dito dahil kung meron, sana ay pinag-usapan nila kung gaano kalaki ang binayaran nila. Malamang, ginawa nila itong under the table o palihim na transaksyon. Sofia, kapag inireport natin ito sa Bureau of Internal Revenue, hindi lang sila magbabayad ng milyon-milyong multa. Pwede silang makulong lahat dahil sa tax evasion. Pati ang mga kondo nila, pwedeng litisin at bawiin ng gobyerno. Naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Pwede silang makulong, pwedeng mawala ang mga kondo nila, parang may malamig na tubig na naghugas sa lahat ng pagod ko. Saktong-sakto. Aalisin ko sa kanila ang kaisa-isang bagay na ipinagmamalaki nila, ang pera at ang mga ari-arian nila. Sige attorney, ihanda mo na ang lahat ng papeles, gawin mo ang lahat ng prosesong kailangan, pero wag mo munang isusumite. Gusto ko, sa mismong araw ng kaarawan ni Mama Carmen, saka babagsak ang lahat ng bomba. Gusto kong panoorin kung paano mawawasak ang mundo nila sa mismong sandaling akala nila ay nasa itaas na sila ng kalangitan. Umuwi ako ng bahay ng gabing iyon na may dalang kakaibang tapang. Wala sina Marco at ang pamilya niya. Nagpunta raw sila sa mall para maghanap ng mga maisusuot na gown para sa party gamit ang credit card na kinuha nila sa purse ko dahil alam nilang hindi ako makakahindi. Hinayaan ko sila, gamitin nila lahat ng gusto nilang gamitin. Huling maliligayang araw na nila ito. Dahil walang tao sa bahay, sinamantala ko ang pagkakataon para maghalungkat sa maliit na opisina ni Marco sa bahay. Gusto ko pang humanap ng mga pisikal na dokumento na pwede kong magamit sa korte. Pinuksan ko ang mga drawer niya na matagal ko nang hindi pinapakialaman. Puno ito ng mga lumang resibo, mga manual ng kotse at kung ano-anong basura. Pero sa pinakailalim ng pinakahuling drawer, nakakapa ako ng isang nakatagong brown envelope na nakadikit sa mismong ilalim ng kahoy gamit ang tape. Napakunot ang noo ko. Dahan-dahan kong inalis ang tape at kinuha ang envelope. Manipis ito. Walang nakasulat na pangalan sa labas. Nanginginig ang mga kamay ko nang buksan ko ang flap nito. May isang piraso ng matigas na papel sa loob. Hinugot ko ito. Pagkakita ko sa kung ano ang nakalagay sa papel, pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang hinigop ang lahat ng hangin sa loob ng kwarto. Nabitawan ko ang envelope at nanlamig ang buong katawan ko. Isa itong litrato. Isang itim at puting litrato na may hugis na pamilyar sa lahat ng kababaihan. Isang ultrasound. Sa itaas na bahagi ng papel nakasulat ang petsa 2 linggo pa lang ang nakakaraan. At sa tabi ng petsa, nakasulat ang pangalan ng pasyente, Andrea V. Santos. Hindi lang pala pera, oras at dangal ko ang ninakaw ng lalaking ito. Ninakaw din niya ang kaisa-isang pangarap ko na hindi ko matupad dahil sa kakulangan namin sa oras at dahil sa labis na stress sa pagtatrabaho para sa pamilya niya. Magkakaroon siya ng anak sa ibang babae. Habang ako ay nagdurusa at nagtitiis para buhayin sila, siya ay bumubuo ng bagong pamilya. At malakas ang kutob ko, alam ito ng buong pamilya niya. Ano pa kaya ang mga sekretong matutuklasan ko bago sumapit ang mismong araw ng paghihiganti ko? Tinitigan ko ang itim at puting larawan na hawak ko. Isang maliit na hugis sa gitna ng madilim na background. Isang bata, isang buhay na nabubuo sa loob ng sinapupunan ng ibang babae, ang pangalang Andrea V. Santos ay tila nakapaso sa mga mata ko, unti-unting sinusunog ang natitirang katinuan na pinanghahawakan ko. Naramdaman ko ang pagbigat ng paghinga ko, na parang may malaking bato na dumagan sa mismong dibdib ko. Hindi ko magawang umiyak, walang luhang lumabas, tanging isang malalim at nakakabinging katahimikan lang ang bumalot sa buong pagkatao ko. Bumalik sa isip ko ang lahat ng mga masasakit na salitang tiniis ko sa loob ng 5 taon. Ang mga sandaling nakaupo ako sa hapagkainan tuwing may pagtitipon ang pamilya at palaging isisingit ni Mama Carmen ang usapin ng pagkakaroon ng anak. Ipapamukha niya sa lahat sa harap ng mga kamag-anak nilang mapanghusga na may depekto ako, na kulang ako bilang isang babae dahil hindi ko mabigyan ng tagapagmana ang apelyido nila. Na sana raw ay hindi na lang ako ang pinakasala ni Marco kung alam lang nilang baog ako. Tiniis ko ang lahat ng iyon. Uminom ako ng mga mapapait na halamang gamot na ipinapainom niya sa akin kahit nasusuka na ako.
Nagpa-iniksyon ako ng kung ano-anong pampataba ng matris hanggang sa mamagaang mga braso at hita ko. Nagpunta ako sa mga espesyalista ng mag-isa dahil palaging sinasabi ni Marco na abala siya sa trabaho. Abala sa pagbuo ng pamilya sa ibang babae. Ang lalaking pinag-alayan ko ng buhay, na ipinagtanggol ko sa sarili kong pamilya noong sinasabi nilang palamunin lang siya, ay nakangiting bumubuo ng buhay sa labas habang pinapanood akong unti-unting mamatay sa loob ng pamamahay nila. Nanginginig ang buong katawan ko nang ibalik ko ang ultrasound at ang papel sa loob ng brown envelope. Idinikit ko itong muli sa ilalim ng drawer gamit ang lumang tape, siniguradong walang bakas na ginalaw ko ito. Bawat galaw ng mga kamay ko ay kumpas ng matinding puot. Wala nang natitirang pagmamahal, wala nang natitirang awa. Ang tanging nag-aalab sa puso ko ngayon ay ang pagnanasang makita silang gumapang sa lupa. Kinabukasan, araw ng Sabado. Nagising ako na parang isang bagong tao. Ang Sofia na laging nag-aalala. Ang Sofia na palaging inuuna ang pamilya ng asawa niya ay tuluyan ng naglaho. Pinalitan ito ng isang babaeng may yelo sa puso. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Mama Carmen sa sala, nakataas ang mga paa sa ibabaw ng malambot na sofa habang pinapaypayan ni Grace. Sofia, tawag niya sa akin. Ang boses niya ay walang bahid ng paggalang, palaging naguutos. Nakausap ko na yung mga kumare ko. Sinabi ko sa kanila na sa isang sikat na hotel sa Maynila ang handaan ko. Siguraduhin mo lang na hindi mapapahiya ang pamilya natin doon. Gusto ko ng lechon baka, gusto ko ng mga mamahaling alak, at higit sa lahat gusto ko ng bagong alahas na isusuot. Hindi pwedeng luma ang suot ko sa mismong araw na makikita nila kung gaano kayaman ang pamilya ko. Tinitigan ko ang mukha niyang puno ng kolorete, ang mga matang ganid sa kayamanan na hindi naman niya pinaghirapan. Gusto kong sumigaw, gusto kong sabihin na alam ko na ang lahat ng sekreto niya. Na alam kong ginamit niya ang perang pinaghirapan ko para buhayin ang mga anak niyang batugan, na alam kong binilhan niya ng kondo ang mga hipag kong walang silbi, pero pinigil ko ang sarili ko. Ngumiti ako, isang ngiting kasing lamig ng hangin sa disyerto kapag gabi. Huwag po kayong mag-alala, Mama, malumanay kong sagot. Nakapagpareserba na po ako ng isang magandang kwintas at hikaw na purong ginto sa isang platero sa Binondo. Babayaran ko na lang po bukas. Lahat po ng gusto nyo, ibibigay ko. Gusto ko po kasing maging espesyal ang araw nyo, kasi ito na po ang pinakamahalagang handaan sa buong buhay nyo. Nakita ko ang kislap ng katuwaan sa mga mata niya. Hindi niya nakuha ang tunay na kahulugan ng mga binitawan kong salita. Tuwang-tuwa siya. Akala niya ay nakuha na naman niya ang gusto niya sa paborito niyang ATM. Nagkatinginan sina Grace at Elena, may mga pilyang ngiti sa labi, pilit na nagpipigil ng tawa dahil sa akalang uto-uto pa rin ako hanggang ngayon. Kinahapunan, nagpaalam si Marco na may mahalagang kikitain na kliyente. Kailangan daw niyang mag-overtime buong weekend para may maibigay siyang dagdag na pera para sa handaan ng ina niya. Kung noon ay nakaramdam ako ng awa dahil sa sipag niya, ngayon ay halos masuka ako sa galing niyang magsinungaling. Tumangulang ako at inayos pa ang kwelyo ng polo niya. Pagkaalis ng sasakyan niya mula sa garahe, mabilis akong nagbihis, nagsuot ng simpleng damit, naglagay ng sombrero at madilim na salamin. Sumakay ako sa isang taxi sa halip na gamitin ang sarili kong kotse para hindi niya ako makilala. Sinundan ko ang sasakyan niya. Sa bawat pagliko, sa bawat pagtigil sa mga stoplight, nararamdaman ko ang malakas na kabog sa dibdib ko. Pamilyar ang daan na tinatahak namin. Papunta kami sa Bonifacio Global City, ang lugar na tinukoy nila sa group chat kung saan binili ang mga kondo. Huminto ang sasakyan ni Marco sa tapat ng isang mamahaling cafe sa ibaba ng isang mataas at sikat na condominium building. Nagbayad ako sa taxi at palihim na naglakad palapit sa cafe. Nagtago ako sa likod ng isang malaking halaman malapit sa salaming pader ng establishmento. Mula roon, kitang-kita ko ang buong loob. Nakita ko si Marco na nakaupo sa isang mesa. Ilang sandali pa, may isang babaeng lumapit sa kanya. Maganda, bata, makinis ang balat. Nakasuot ng isang maluwag na bestida at halata na ang umbok ng kanyang tiyan, si Andrea.
Tumayo si Marco at hinalikan ang babae sa labi. Isang matagal at matamis na halik na matagal na niyang hindi ginagawa sa akin. Hinaplos niya ang tiyan ni Andrea at napangiti ng napakalawak. Tila ba siya ang pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Kumirot ang puso ko ngunit hindi pa pala iyon ang pinakamasakit na bahagi ng araw na iyon. Ilang minuto ang lumipas, may pumarada na isang pamilyar na SUV sa tapat ng cafe. Bumaba mula roon sina Elena, Grace at ang pinakamamahal niyang ina si Mama Carmen. Hindi sila pumunta sa mall, hindi sila nagpapahinga sa bahay. Nagpunta sila rito. Pumasok sila sa cafe at diretsong lumapit sa mesa ni na Marco at Andrea. Halos hindi ako makahinga sa nasaksihan ko. Niyakap ni Mama Carmen si Andrea ng napakahigpit. Hinaplos ng biyenan ko ang tiyan ng kabit ng asawa ko, puno ng pagmamahal, puno ng pag-asa. Ang mga hipag kong palaging nakasimangot sa akin ay tuwang-tuwang nakikipagkwentuhan sa babae. May iniabot pa silang mga paper bag na galing sa mga mamahaling baby store. Pinagkaisahan nila ako. Alam nilang lahat. Alam ng buong pamilya ang tungkol sa babae, tungkol sa bata. Tinanggap nila ito ng buong puso. Ipinagdiwang pa nila habang ako ang nagpapakahirap na maghanap ng perang ipinambabayad sa mga kinakain at isinusuot nila. Ako ang nagbayad ng ospital, ako ang nagbayad ng kuryente, ako ang nagbigay ng bubong na sisilungan nila, pero para sa kanila, isa lang akong kagamitan. Si Andrea ang tinuturing nilang pamilya. Nanginginig ang mga kamay ko habang inilalabas ko ang cellphone ko. Kinuhanan ko sila ng napakaraming litrato at video. Bawat ngiti nila, bawat paghaplos sa tiyan, bawat pag-abot ng regalo, lahat ay nirecord ko. Ito ang magiging huling kuko sa kabaong ng pamilya nila. Ang mga ebidensyang ito ang magpapatunay sa sabuatan nila upang sirain ang buhay ko. Habang nakatutok ang kamera ng cellphone ko sa kanila, nakita kong naglabas si Andrea ng isang maliit na kahon at inabot ito kay Mama Carmen. Binuksan ito ng biyenan ko at nanlaki ang mga mata niya sa tuwa. Inilabas niya ang isang kumikinang na gintong pulseras at isinuot agad ito. Nagtatawanan sila. Napakasaya ng pamilya nila. Biglang nag-vibrate ng malakas ang cellphone ko na nasa mismong kamay ko. May tumatawag. Sa sobrang gulat ko, muntik ko nang mabitawan ng telepono. Tiningnan ko ang screen. Pangalan ni Marco ang nakalagay. Napatingin ako sa loob ng cafe. Nakita ko si Marco na nakadikit ang telepono sa kanyang tainga, nagpalingalinga sa labas, at eksaktong napadako ang paningin niya sa direksyon kung saan ako nakatayo. Nakita kaya niya ako? Mapupurnada ba ang lahat ng plano ko bago pa man magsimula ang mismong araw ng paghihiganti ko? Sa isang iglap, pakiramdam ko ay huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang malakas na pag-vibrate ng cellphone sa mismong palad ko ay parang isang nakakabinging sirena na nagbabanta ng panganib. Nakita ko kung paano huminto si Marco sa pakikipag-usap. Inilayo ang telepono niya sa kanyang tainga at nagpalingalinga sa labas ng salamin ng cafe. Hinahanap niya kung saan nanggagaling ang tawag o baka may napansin siyang pamilyar na anino sa labas. Mabilis pa sa 4:00 akong yumuko at nagtago sa likod ng malaking paso ng halaman. Halos dumapa na ako sa sementadong daanan. Nanginginig ang buong katawan ko. Pinagpapawisan ng malamig ang aking noo at batok kahit na malakas ang ihip ng hangin sa labas ng BGC. Pinatay ko agad ang tunog ng cellphone ko, ngunit hinayaan ko itong mag-vibrate ng tahimik. Kinagat ko ang ibaba kong labi, hanggang sa malasahan ko ang sarili kong dugo. Pinipigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas sa bibig ko. Ilang segundo ang lumipas, tila ba naging isang buong taon. Dahan-dahan sumilip ako mula sa gilid ng halaman. Nakita ko si Marco na nakatalikod na muli sa salamin, nakangiti habang kinakausap si Andrea. Ligtas ako. Hindi niya ako nakita. Huminga ako ng malalim, inayos ang boses ko para hindi mahalata ang panginginig, at sinagot ang tawag bago pa ito mamatay. Hello, Marco? Malumanay kong sagot, pilit na ginagawang kaswal ang tono ng boses ko. Babe, nasaan ka? Tanong niya mula sa kabilang linya. Rinig ko sa background ang mahinang musika ng cafe at ang tawanan ni na Mama Carmen at ng mga hipag ko. Kanina pa kita tinatawagan.
Wala ka daw sa bahay, sabi ni Elena. Ikinuyom ko ang kabilang kamay ko. Ang galing talaga niyang umarte. Kung hindi ko lang siya nakikita ngayon na nakahawak sa bewang ng ibang babae habang kausap ako, baka naniwala na naman ako na nag-aalala talaga siya. Nandito ako sa palengke. Namimili ng mga lulutuin natin para sa hapunan pagsisinungaling ko. Maingay lang kaya hindi ko agad narinig ang ring. Ikaw, kumusta ang meeting mo sa kliyente? Matatapos na ba kayo? Tinitigan ko siya habang sinasabi niya ang susunod na kasinungalingan. Nakita ko siyang napakamot sa ulo niya sabay ngiti kay Andrea. Oo, medyo matatagalan pa kami, babe. Masyadong maselan itong kliyente ko eh. Maraming hinihinging detalye sa kontrata. Baka gabihin na ako ng uwi. Huwag mo na akong hintayin sa pagkain ha. Matulog ka na ng maaga. Alam kong pagod ka sa pag-aayos ng party ni Mama. Isang mapait na ngiti ang namuo sa mga labi ko. Sige, mag-iingat ka. Galingan mo sa meeting nyo. Pinatay ko ang tawag. Nanatili akong nakatayo sa likod ng halaman, pinapanood silang magdiwang. Nakita ko kung paano inilabas ni Mama Carmen mula sa paper bag ang mga damit ng sanggol. Nakita ko kung paano magtawanan sina Elena at Grace habang pinapakain ni Marco si Andrea ng isang pirasong cake. Pamilya sila. Isang buong pamilya na masaya at nagkakaisa habang ako ang nasa labas, sa dilim, nag-iisa at ginagawang tanga. Dati, kung nakita ko ito, baka nagwala na ako. Baka pumasok ako sa loob na nampal na nabunot at gumawa ng iskandalo. Pero habang pinapanood ko sila ngayon, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan. Namatay na ang lahat ng emosyon ko para sa lalaking iyon. Ang pag-ibig, ang awa, ang panghihinayang lahat iyon ay naging abo at inilipad na ng hangin. Ang natira na lang ay isang purong layunin. Wawasakin ko sila sa paraang hinding-hindi na sila makakabangon pa. Naglakad ako palayo sa lugar na iyon. Hindi ako umiyak. Sa halip, nagsimulang tumakbo ang isip ko sa mga susunod kong hakbang. 2 linggo na lang bago ang grandeng kaarawan ni Mama Carmen. 2 linggo para plansyahin ang pinakamalaking pasabog sa buhay nila. Pagdating ng Lunes, nag-half day ako sa opisina. Dumiretso ako sa bangko kung saan nakatago ang lahat ng ipon ko, ang perang palihim kong itinatabi na hindi alam ni Marco, ang natira mula sa mga ipinadala ko noong nasa Dubai pa ako, at ang mga sweldo kong hindi nila naubos. Pag-upo ko sa harap ng bank teller, isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Gusto ko pong ilipat ang lahat ng laman ng account na ito sa isang bagong account, sa ibang branch, at gusto ko pong siguraduhin na walang ibang makaka-access nito kundi ako lang, utos ko. Matapos ang 1 oras ng pagpipirma ng mga papeles, hawak ko na ang bagong passbook at ATM card. Ang lahat ng pinaghirapan ko ay ligtas na. Sunod kong inasikaso ang mga credit cards ko. Hindi ko pa to pwedeng ipablock. Kailangan nilang maniwala na magbabayad pa rin ako sa hotel. Pero kinausap ko na ang customer service ng bangko. Binigyan ko ng mahigpit na instruksyon na sa araw mismo ng kaarawan ni Mama Carmen, eksaktong 8:00 ng gabi, automatikong i-freeze ang lahat ng credit cards ko dahil sa suspected fraud. Nakaplano ang lahat hanggang sa huling minuto. Mula sa bangko, dumiretso ako sa tanggapan ni Attorney Reyes. Nakahanda na ang mga dokumentong hinihingi ko sa kanya. Ito na ang kopya ng complaint natin para sa Bureau of Internal Revenue, Sofia, sabi ni Attorney habang iniaabot sa akin ang isang makapal na folder. Kasama rito ang mga litrato, ang usapan nila sa group chat at ang ebidensya ng malaking perang hindi idineklarang buwis mula sa bentahan ng lupa para pambili ng 2 condo unit sa BGC. Kapag ipinasok natin ito, magpapadala agad ng notice ang BIR. Sisimulan nila ang investigasyon at agad na iipitin ang mga ari-arian nila. Kailan nating isusumite? Tanong ko, habang pinapasadahan ng tingin ang mga dokumento. Ngumiti si Attorney Reyes. Na-file ko na kaninang umaga, Sofia. Sadyang ipinag-utos ko na i-deliver ang unang notice ng BIR sa mismong araw ng Sabado sa bahay ninyo bago sila umalis papuntang hotel. Pero wag kang mag-alala, nakaselyo iyon, babasahin nila iyon mamaya na. O baka naman, balak mo pang isama sa palabas mo? Isang matamis at malamig na ngiti ang isinukli ko sa kaibigan ko. Salamat, Attorney! Saktong-sakto ang dating ng papel na ito. Lumipas ang mga araw na parang naglalaro lang ako sa isang entablado.
Bawat gabi pag-uwi ko, nadadatnan ko ang bahay na magulo. Puno ng mga kahon ng sapatos, mga nakasabik na gown na bagong galing sa patahian, at mga mamahaling pabango na ginamit nila mula sa pera ko. Nagpapanggap akong pagod mula sa trabaho, humingiti kapag ipinapakita ni Mama Carmen ang bago niyang damit at tahimik na inililigpit ang mga kalat nila. Gabi ng Biyernes, bisperas ng malaking handaan, nasa kwarto kami ni Marco. Nakatayo siya sa harap ng salamin, isinusukat ang bago niyang suit na nagkakahalaga ng 20,000 piso. Lumapit siya sa akin at niyakap ako mula sa likod. Ang ganda ng suit na binili mo para sa akin, babe. Bagay na bagay sa akin, di ba? Malambing niyang bulong, hinahalikan ng leeg ko. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay mama. Alam kong naging mainit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw, pero babawi ako sa iyo pagkatapos ng party bukas. Manganganak na rin kasi ang isa kong kliyente, kaya medyo stress lang sa trabaho. Manganganak na ang kliyente, halos matawa ako ng malakas sa mukha niya. Ganoon ba talaga siya katanga para isipin na hindi ko mahalata ang mga palusot niya? Humarap ako sa kanya at ngumiti, inayos ang kurbata niya. Wala iyon, Marco. Pamilya tayo, di ba? At gagawin ko ang lahat para ibigay sa inyo ang nararapat para sa inyo. Habang natutulog si Marco ng gabing iyon, tahimik akong nag-impake. Hindi malaking maleta, kundi isang maliit na bag lang na kasya sa loob ng sasakyan ko. Inilagay ko roon ang lahat ng mahahalagang dokumento ko. Pasaporte, birth certificate, mga titulo na nakapangalan sa akin, at ang mga natitira kong alahas na pilit kong itinago sa kanila. Iiwan ko ang lahat ng mga damit at gamit na binili ko habang kasama ko siya. Hindi ko kailangan ng anumang bakas niya sa bagong buhay na haharapin ko. Sa paglabas ko sa pintuan ng kwartong ito bukas, hindi na ako babalik pa. Sabado, ang araw na hinihintay ng lahat, ang grand ballroom ng hotel ay nagliliwanag. Bawat kanto ay napapalamutian ng mga mamahaling bulaklak. Ang mga chandelier na gawa sa kristal ay nag-aagaw liwanag sa mga kumikinang na alahas ng mga bisitang unti-unting dumarating. Nakalatag ang pulang karpet mula sa pintuan hanggang sa entablado. Sa gitna, may isang malaking LED screen kung saan nakalagay ang malaking litrato ni Mama Carmen, nakangiti ng pagkalaki-laki, suot ang kwintas at hikaw na ginto na ipinabili niya sa akin. Nakatayo si Mama Carmen sa may pintuan, parang isang reyna na tinatanggap ang mga nasasakupan niya. Suot niya ang isang matingkad na pulang gown na may mga nakaburdang perlas. Sa kanan niya ay si Marco, nagmamalaki sa kanyang mamahaling suit, at sa kaliwa niya ay sina Elena at Grace, nakasuot ng kumikinang na mga damit, hawak ang mga mamahaling bag na binili gamit ang pera ko. Aba, Carmen, ang yaman-yaman mo na talaga! Ang ganda ng hotel na ito, siguro inabot ito ng milyon! Bati ng isang matandang babae na kaibigan ng biyenan ko. Tumawa ng malakas si Mama Carmen, boses na umaalingaw sa buong bulwagan. Naku, maliit na halaga lang iyan para sa anak kong si Marco. Alam mo naman, napakalaki ng negosyo ng anak ko. Ibinibigay niya ang lahat para sa akin. Swerte talaga ako sa mga anak ko, hindi ako pinapabayaan. Nakatayo ako sa isang madilim na sulok malapit sa control room ng hotel, hawak ang isang malamig na baso ng tubig. Pinakinggan ko kung paano niya inako ang lahat ng papuri, kung paano niya itinanggi ang presensya ko, at kung paano naging bayani ang asawa kong walang ginawa kundi ubusin ang dugo ko. Pero hindi ako nagalit. Sa halip, napangiti ako. Sige, itaas niyo pa ang mga sarili niyo. Mas masarap panoorin ang pagbagsak ng mga taong akala nila ay nasa tuktok na sila ng mundo. Tiningnan ko ang orasan sa cellphone ko. 7:30 ng gabi, nagsimula nang umupo ang mga bisita sa kani-kanilang mga pwesto. Nagsimula na rin ang paghahain ng mga unang putahe ng pagkain, mga mamahaling steak, sariwang seafood at mga alak na libo-libo ang halaga bawat bote. Lumapit ako sa technician sa loob ng control room. Iniabot ko sa kanya ang isang itim na USB flash drive. Ito na ang isasalang mong video mamaya para sa special presentation. Siguraduhin mong nakasagad ang volume, ha? Gusto ko maririnig ng bawat tao sa loob ng ballroom na ito ang bawat salitang nakapaloob dyan.
Tumango ang technician at isinaksak ang USB sa computer. Opo, ma'am, nakahanda na po. Mag-queue na lang po kayo. Eksaktong alas 8, tumunog ang mikropono ng host. Ladies and gentlemen, bago po natin ipagpatuloy ang ating masaganang hapunan, nais po nating pakinggan ang isang mensahe mula sa pinakamamahal na anak ng ating celebrant, si Ginoong Marco. At pagkatapos nito ay may inihanda pong isang napaka-espesyal na video presentation ng kanyang mahal na asawa, si Ma'am Sofia. Pumalakpak ang lahat. Naglakad si Marco paakyat sa entablado, hawak ang isang maliit na kahon na balot sa pelus. Kumunot ang noo ko. Wala sa plano namin ang pag-akyat niya ngayon na may dalang kahon. Tiningnan ko ng maigi ang kahon, hugis ito ng isang lalagyan ng singsing o alahas. Kanino niya ibibigay iyan? Kay Mama Carmen ba o may iba pa siyang balak gawin sa harap ng maraming tao? Nilibot ko ang paningin ko sa mga bisita. Sa pinakadulong mesa, malapit sa pintuan ng kusina, nakita ko ang isang babaeng nakasuot ng simpleng itim na damit, nakayuko, pilit na itinatago ang mukha. Pero kahit sa malayo, kilalang kilala ko ang hugis niya, si Andrea. Dinala niya ang kabit niya sa mismong party na binayaran ko. Inilagay ko ang daliri ko sa ibabaw ng balikat ng technician. Huwag mong aalisin ang kamay mo sa mouse. Kapag sinabi kong i-play mo agad. Nakatingin ako kay Marco habang inilalapit niya ang mikropono sa bibig niya. Hindi niya alam na sa pagbuka ng bibig niya magbubukas din ang pinto ng sarili nilang impyerno. Humigpit ang hawak ko sa malamig na baso ng tubig habang nakatitig sa entablado. Ang ilaw ay nakatutok kay Marco. Tila ba siya ang pinakamabuting anak sa buong mundo? Ang ulirang asawa, ang matagumpay na lalaki. Inilapit niya ang mikropono sa kanyang mga labi at umalingaw-ngaw ang boses niya sa buong bulwagan. Magandang gabi sa inyong lahat. Panimula niya sabay ngiti sa mga bisitang nakatingin sa kanya ng may paghanga. Ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang buhay ng isang napakagandang babae. Ang ilaw ng aming tahanan, ang aking ina, si Mama Carmen. Nagpalakpakan ang mga tao. Nakita ko kung paano magpunas ng peking luha si Mama Carmen gamit ang isang manipis na panyo. Mama! Patuloy ni Marco, naglalakad palapit sa kanyang ina. Binuksan niya ang maliit na kahon na balot sa pelus. Sa ilalim ng mga ilaw ng chandelier, kumislap ang isang malaking singsing na may diamante. Ito ay maliit na simbolo lang ng pasasalamat ko sa lahat ng sakripisyo mo para sa amin. Mahal na mahal kita, Mama. Napatakip sa bibig si Mama Carmen, umaarting gulat na gulat bago niyakap ang kanyang paboritong anak. Naghiyawan ng mga bisita. Rinig na rinig ko ang mga papuri ng mga donyang kaibigan niya. Napakabait daw na anak, napakaswerte daw ni Carmen. Pero sa isip-isip ko, alam ko kung saan galing ang pambili ng singsing na iyon. Malamang ay inutang na naman niya ito gamit ang kanyang credit card o baka isinanla niya ang titulo ng sasakyan na ako ang nagbabayad. Ganyan siya, kadesperado, magmukhang mayaman. Bumalik si Marco sa gitna ng entablado. Siyempre, hindi magiging posible ang napakagandang gabing ito kung hindi dahil sa aking napakabait at mapagmahal na asawa. Nasaan ka, babe? Sofia, halika rito sa taas. Salubungin natin siya ng masigabong palakpakan. Hinanap ako ng mga ilaw. Tumayo ako mula sa madilim na sulok at naglakad papunta sa gitna. Ang bawat hakbang ko sa pulang karpet ay mabigat, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa dami ng galit na daladala ko. Nakasuot ako ng isang simpleng itim na bestida. Walang alahas, walang makapal na make-up. Isang blankong ekspresyon lang ang makikita sa mukha ko. Sinalubong ako ni Marco ng isang matamis na ngiti at inabot ang kamay ko. Kinilabutan ako pagdampi ng malamig niyang balat, pero pinilit kong wag bawiin ang kamay ko. Iniabot niya sa akin ang mikropono, inaasahang magbibigay ako ng isang madamdaming mensahe kung gaano ko sila kamahal. Tiningnan ko ang buong paligid, ang daan-daang bisita na nakatingin sa akin, ang mga mamahaling pagkain sa ibabaw ng mga mesa. Pagkatapos, ibinaling ko ang paningin ko sa pinakadulong mesa malapit sa pintuan ng kusina. Nandoon pa rin siya, si Andrea. Nakatingin sa akin, pilit nagtatago sa anino ng mga naglalakihang halaman. Ibinulsa ko ang natitirang kaba ko at itinaas ang mikropono.
Maraming salamat Marco, panimula ko. Ang boses ko ay kalmado ngunit may diin at maligayang ika-80 kaarawan sa iyo, Mama Carmen. Totoo po ang sinabi ni Marco. Ginawa ko ang lahat para matuloy ang handaang ito. 1,000,000 piso. Iyan ang halaga ng gabing ito. At ginastos ko iyan dahil gusto kong makita ng buong mundo kung anong klaseng pamilya ang napangasawa ko. Ngumiti ang mga bisita, akala nila ay isa itong papuri. Tumango-tango pa si Mama Carmen, pinalalaki ang dibdib sa pagmamalaki. Pero bago ko simulan ang regalo ko, mayroon sana akong gustong batiin. Patuloy ko. Itinuro ko ang direksyon kung saan nakaupo ang kabit niya. Nandito rin pala ang isang napaka-espesyal na bisita. Andrea Santos, maari ka bang tumayo at magpakilala sa lahat? Parang binuhusan ng yelo ang buong entablado. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang kaninang matamis niyang ngiti ay biglang nawala at napalitan ng matinding takot. Binitawan niya ang kamay ko. Si Mama Carmen ay napatayo mula sa pagkakaupo habang sina Elena at Grace ay nagkatinginan, namumutla, hindi alam kung anong gagawin. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Nakatingin silang lahat sa direksyon ni Andrea, na ngayon ay nanginginig at pilit na ibinabaon ang sarili sa kanyang upuan. Hindi niyo siya kilala? Inosente kong tanong sa mga bisita. Siya po ang babaeng ipinagbubuntis ngayon ng anak ng asawa ko. Isang malakas na singhap ang umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Nagkagulo ang mga bisita. Ang mga donyang kanina ay pumupuri kay Marco ay ngayon ay nakatakip na sa kanilang mga bibig. Nandidiri, Sofia, ano ba itong ginagawa mo? Pabulong ngunit madiin na sigaw ni Marco. Sinubukan niyang agawin ang mikropono mula sa akin, pero mabilis akong umiwas at lumayo sa kanya. Lumingon ako sa control room at itinaas ang kamay ko, i-play mo na ang video. Sa isang iglap, namatay ang lahat ng ilaw sa bulwagan. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang napakalaking screen sa likod namin. Bumungad agad ang screenshot ng kanilang usapan, ang litrato ng group chat na may pangalang pamilya. Ang mga salita ni Mama Carmen ay binasa ng isang automated na boses na inihanda ko. Mga anak, nakapirma na ako sa titulo. Huwag niyong ipapaalam kay Sofia yung 2 kondo natin sa BGC, baka magwala yung ATM natin. Kasunod nito ay ang mga litrato ng titulo ng 2 condo unit na nakapangalan kina Elena at Grace. Ipinakita rin sa screen ang opisyal na dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na nagpapatunay na walang binayarang buwis sa pagbili ng mga nasabing ari-arian na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Diyos ko! Bulong ng isa sa mga bisita. Nagnakaw sila? Hindi pa doon natapos. Nagpalit ang screen, ipinakita ang mga resibo ng bangko ni Marco. Ang mga araw na humihingi siya ng pera para daw sa pambili ng gamot ng nanay niya, kasabay ng mga litrato niya sa loob ng isang mamahaling club sa Makati, umiinom ng mamahaling alak habang nakayakap sa iba't ibang babae. At ang pinakahuling video. Ang video na kinuha ko sa tapat ng cafe sa BGC, nakita ng buong ballroom kung paano halikan ni Marco si Andrea, kung paano haplusin ni Mama Carmen ang tiyan ng kabit, kung paano masayang iabot ni na Elena at Grace ang mga regalo para sa bata. Ang huling eksena sa video ay ang resibo ng ospital ni Mama Carmen, kung saan nakalagay ang pangalan ko bilang nagbayad ng 150,000 piso habang sila ay nagpapakasarap sa labas. Bumalik ang mga ilaw. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay nakakabingi. Walang nagsasalita. Ang mga bisita ay nakatingin sa pamilya ni Marco na parang mga basurang umaalingasaw sa gitna ng isang malinis na kwarto. Nanginginig si Marco. Pula ang buong mukha niya sa labis na kahihiyan at galit. Lumapit siya sa akin. Ang mga kamay niya ay nakakuyom. Nababaliw ka na ba, Sofia? Sinira mo ang pamilya ko. Sinira mo ang pangalan ko. Sigaw niya, sapat para marinig ng lahat kahit wala siyang mikropono. Itinaas niya ang kanyang kamay para sampalin ako. Nakita ng lahat ang akmang iyon. Maraming babae ang napatili. Ngunit bago pa man dumampi ang palad niya sa pisngi ko, sinalag ko ito. Buong lakas kong itinulak ang braso niya at ibinalik ko ang isang napakalutong na sampal. Lumagapak ang tunog ng palad ko sa pisngi niya. Dahil hawak ko ang mikropono, umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong hotel. Napatigil siya gulat na gulat habang nakahawak sa namumulang pisngi niya.
Huwag mo akong hahawakan! Sigaw ko. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding puot na 5 taon kong kinimkim. 5 taon, Marco! 5 taon akong nagpaalipin sa inyo! Nagpakahirap ako sa Dubai, tiniis ko ang init at gutom para lang maipadala sa iyo ang lahat ng pera ko. Habang nagkakasakit ang sarili kong ama sa probinsya at nagmamakaawa ng pambili ng gamot, inuuna kong bayaran ang VIP room ng nanay mo. Habang sinasabihan niyo akong baog at walang kwentang babae, bumubuo ka pala ng anak sa kabit mo na kinukonsinti ng buong pamilya mo. Humarap ako kay Mama Carmen na ngayon ay nakahawak sa dibdib niya, pilit na humihinga ng malalim, umaarting inaatake sa puso. At kayo, Mama Carmen, turo ko sa kanya, huwag na kayong umarte. Alam nating lahat na malakas ang puso niyo. Malakas ang loob niyong tawagin akong ATM habang ginagamit niyo ang pera ko pambili ng kondo ng mga batugan niyong manugang. Siguro naman, sapat na ang gabing ito para ipakita kung gaano kayo kayaman, hindi ba? Hayop ka! Wala kang utang na loob! Sigaw ni Elena mula sa ibaba, nanginginig sa galit. Ipinahiya mo kami sa harap ng lahat! Ngumiti ako. Wala pa tayo sa dulo, Elena. Nag-uumpisa pa lang ako. Biglang bumukas ng malakas ang malaking pintuan sa likuran ng ballroom. Napalingon ang lahat. 4 na matipunong security guard ng hotel ang pumasok. Kasunod ang general manager ng hotel na nakasuot ng itim na suit. Seryosong-seryoso ang mukha ng manager habang naglalakad ng mabilis papunta sa entablado. Huminto siya sa harap ni na Marco at Mama Carmen. Hawak niya ang isang mahabang resibo. Excuse me, Mr. Marco, Mrs. Carmen, malakas at formal na sabi ng manager. Humihingi po ako ng paumanhin sa abala, pero mayroon po tayong napakalaking problema. Kakapasok lang po ng abiso mula sa bangko. Lahat po ng credit cards na ginamit bilang garantiya para sa 1 milyong pisong event na ito ay na-decline at na-freeze dahil sa suspected fraud. Wala pong pumasok na bayad, ni isang kusing. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Tiningnan niya ako, puno ng pagtataka at matinding takot. Ano? Imposible yan! Nanginginig na sagot ni Marco sa manager. Asawa ko ang nagbayad niyan. Mayaman ang asawa ko. Umiling ang manager. Sir, wala na pong pera sa mga cards. At ayon sa patakaran ng hotel, dahil nagamit na po ang venue at nakain na ang mga pagkain, kailangan po ninyong bayaran ng buong halaga ng 1 milyong piso. Ngayon din, ng cash. Kung hindi po, walang sino man sa pamilya ninyo ang makakalabas ng ballroom na ito at mapipilitan kaming tumawag ng pulis para kasuhan kayo ng estafa. Napatingin silang lahat sa akin. Si Marco, si Mama Carmen, sina Elena at Grace. Tila nagmamakaawa ang mga mata nila, ang ATM nila, ang tagapagligtas nila. Pero sa pagkakataong ito, ibinaba ko ang mikropono sa sahig. Tiningnan ko sila ng may malamig na ngiti bago ako tumalikod at naglakad pababa ng entablado. Paano nila babayaran ng 1 milyong piso ngayong gabi kung ang tanging dala lang nila ay ang kapal ng mga mukha nila? Ibinaba ko ang mikropono sa sahig. Ang bahagyang pag-ugong nito ay tila isang malakas na kulog na naghudyat ng katapusan nila. Umikot ako at nagsimulang maglakad pababa ng entablado. Bawat hakbang ko sa pulang karpet ay magaan, parang may mga kadenang tinanggal sa mga paa ko. Naramdaman ko ang mga tingin ng daan-daang tao na nakasunod sa akin, ngunit wala na akong pakialam sa sasabihin nila. Nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Naisuka ko na ang lason na 5 taon kong kinimkim sa loob ng pagkatao ko. Nang makababa ako, umalingaw-ngaw ang boses ni Marco sa likuran ko. Manager! Nagkakamali lang po ang bangko! Imposibleng walang laman ang mga cards ng asawa ko! Mayaman iyan. Manager siya sa isang malaking kumpanya. Pakiswipe po ulit. Baka nagka-glitch lang ang system ninyo. Humarap ako ng bahagya para panoorin ang nagaganap. Ang manager ng hotel na nananatiling tuwid ang tayo at seryoso ang mukha ay umiling ng mariin. Sir Marco, 5 iba't ibang credit cards na po ang sinubukan namin. Lahat po ay naka-freeze dahil sa abiso ng mismong may-ari ukol sa pandaraya. Bukod po roon, kinumpirma ng bangko na inilipat na ang lahat ng pondo sa ibang account. Wala na pong natirang pera para pambayad sa 1 milyong pisong halaga ng gabing ito. Namutla si Marco. Ang kaninang mapagmataas niyang mukha ay tila naging papel sa kaputian. Nagsimulang manginig ang mga labi niya.
Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay nagmamakaawa, naghahanap ng huling hibla ng awa na matagal ko nang ibinaon. Ngunit nang makita niya ang malamig at blankong ekspresyon ko, alam niyang wala na siyang aasahan. Lumingon si Marco sa mga bisita, ang mga ninong at ninang niya sa kasal, ang mga kilalang politiko at negosyante sa probinsya nila na pilit nilang inimbita para magyabang. Tumakbo siya pababa ng entablado at lumapit sa isang matandang lalaki na nakasuot ng mamahaling barong. Ninong, nanginginig na pakiusap ni Marco, nakahawak sa braso ng matanda. Ninong, baka po pwedeng matulungan niyo muna kami. Pautang po muna ng kahit kalahating milyon, bukas na bukas din po hahanapan ko ng paraan para mabayaran kayo. Maawa na po kayo sa mama ko, baka atakihin sa puso sa nangyayari. Padabog na inalis ng matanda ang braso niya mula sa pagkakahawak ni Marco. Ang mukha nito ay nakangiwi sa matinding pandidiri. Huwag mo akong hahawakan, Marco. Nakakahiya kayo. Akala ko pa naman ay umasenso ka na kaya nakuha mo pang magpa-party sa ganitong kamahal na hotel. Iyon pala, ginagatasan mo lang ang asawa mong nagpapakahirap at nakuha mo pang magdala ng kabit dito? Wag mo na akong tatawaging ninong. Wala akong inaanak na manloloko. Tumalikod ang matanda at naglakad palabas ng ballroom. Sumunod ang iba pang mga bisita. Nagsimula silang magsitayuan. Ang mga mamahaling pagkain sa ibabaw ng mesa, ang lechon baka, ang mga sariwang hipon, ang mga matatamis na cake ay naiwang hindi nagagalaw. Ang mga upuang may gintong laso ay isa-isang nabakante. Samantala, sa kabilang banda ng bulwagan, nakita ko kung paano paligiran ng mga donyang kaibigan ni Mama Carmen ang biyenan ko. Kanina lang panay ang papuri nila sa mga alahas at damit niya. Ngayon, ang mga mata nila ay tila mga patalim na nakatarak sa pagkatao niya. Carmen, totoo ba iyon? Tanong ng isang donya na may makapal na kolorete. Ninanakaw mo ang pera ng manugang mo para ibili ng kondo ang mga batugan mong anak? Diyos ko, napakakapal naman ang mukha mo. Akala ko ba ay galing sa negosyo ni Marco ang lahat ng kayamanan niyo? Nagsimulang umiyak si Mama Carmen. Mga totoong luha ng kahihiyan at desperasyon. Leticia, mga kumare, huwag kayong maniwala sa babaeng iyan. Sinasiraan lang niya kami dahil nagsiselos siya kay Andrea. Mga kumare, huwag niyo akong iwan dito. Parang awa niyo na, tulungan niyo akong magbayad. Tulungan? Baliw ka ba? Asik ng isa pang kaibigan niya. Pumunta kami rito para makikain, hindi para magbayad ng utang ng mga patay gutom na nagpapanggap na mayaman. Nakakadiri kayong pamilya. Isusumpa ko ang araw na nakilala kita, Carmen. Sabay-sabay na naglakad palabas ang mga donya, iniiwan si Mama Carmen na nakasalampak sa sahig, humahagulgol habang nakahawak sa dulo ng kanyang mamahaling pulanggaw na ngayon ay mukhang basahan na lang sa paningin ng lahat. Sinubukan niyang tanggalin ang gintong kwintas at hikaw na suot niya at inalok sa manager. Ito! Kunin niyo na itong mga ginto ko! 100,000 ang halaga nito, isang lanyo na para mabawasan ang utang namin. Sigaw ng biyenan ko, halos magdugo ang leeg sa pagmamadaling tanggalin ng kwintas. Umiling ang manager. Hindi po kami sanglaan, ma'am. Cash po ang kailangan namin. At kung titingnan po ang kalidad ng ginto ninyo, hindi po iyan aabot ng 1,000,000. Sa kabilang dulo, nakita ko sina Elena at Grace na palihim na naglalakad papunta sa pintuan sa likod, bitbit ang kanilang mga mamahaling bag. Susubukan sana nilang tumakas, ngunit hinarang agad sila ng 2 matipunong guwardiya ng hotel. Dahil sa takot at gulat, biglang nag-away ang maghipag. Hinila ni Elena ang buhok ni Grace. Ikaw kasi! Sabi ko na sa iyo na wag na nating tanggapin yung kondo sa BGC. Gusto mo pa kasi sa mayamang lugar kahit wala naman tayong pera pambayad ng buwis. Ngayon, pare-pareho na tayong makukulong. Sinampal ni Grace si Elena ng napakalakas. Anong ako? Ikaw nga itong nagpumilit na doon tayo bumili dahil malapit sa mga bilihan ng mamahaling bag. Ikaw ang nag-udyok kay mama na itago kay Sofia ang totoo. Huwag mo akong isisi sa lahat ng katangahan mo. Nagsabunutan silang dalawa sa gitna ng bulwagan, nagpagulong-gulong sa sahig, nasira ang mga magagarang damit at nagulo ang mga buhok. Ang mga guwardya na lang ang umawat sa kanila. Napakasarap sa matang makita kung paano sila magkawatak-watak ngayong wala na silang perang mapag-aagawan.
Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marco si Andrea na palihim na naglalakad papalabas. Tila nakakita ng huling pag-asa si Marco. Tumakbo siya at hinawakan ng braso ng babae. Andrea! Babe, tulungan mo ako. Wala na akong mapupuntahan. Baka may laman pa ang bank account mo. Yung mga ipon na ibinigay ko sa'yo nitong mga nakaraang buwan, pwedeng gamitin muna natin pambayad dito? Kahit kalahati lang, para hindi ako makulong. Pagmamakaawa ni Marco, nakaluhod sa harap ng babaeng ipinagpalit niya sa akin. Tinitigan siya ni Andrea mula ulo hanggang paa. Ang mukha ng babae ay puno ng pandidiri. Pinalis niya ang kamay ni Marco na parang isang maduming insekto. Ipon na ibinigay mo sa akin? Hoy, Marco, pera ko iyon. At yung mga ipinambili mo ng regalo sa akin, galing pala sa Wag mo akong isama sa gulo ninyo. Buhayin mo mag-isa ang sarili mo dahil hindi ko ipapakilala ang anak ko sa isang amang patay gutom. Tumakbo palabas si Andrea. Iniiwan si Marco na nakadapa sa sahig, humahagulgol na parang bata, nawala na ang lahat sa kanya. Ang asawa niyang naging sandalan niya, ang mga kaibigan niyang tinitingala siya, at ngayon pati ang babaeng naging sentro ng kanyang kataksilan. Saktong-sakto sa pagluha niya, narinig namin ang malakas na wangwang ng mga sirena ng pulis mula sa labas ng hotel. Sunod-sunod na bumukas ang malalaking pintuan ng ballroom, pumasok ang 5 unipormadong pulis kasama ang manager ng hotel na kanina pa pala nakatawag sa mga awtoridad. Sino po dito si Marco at Carmen? Tanong ng pinuno ng mga pulis. Hawak ang posas. Mayroon po kaming natanggap na formal na reklamo mula sa pamunuan ng hotel ukol sa estafa at panloloko dahil sa hindi pagbabayad ng 1 milyong pisong halaga ng serbisyo. Bago pa man makasagot ang mga pulis, may pumasok pang ibang grupo ng mga lalaking nakasuot ng barong. May mga dala silang makapal na folder na may selyo ng gobyerno. Sila ang mga ahente ng Bureau of Internal Revenue na pinadala ni Attorney Reyes. Lumapit ang isa sa mga ahente kina Elena at Grace na ngayon ay nakaupo sa sahig, magulo ang buhok at namumutla sa takot. Kayo po ba sina Elena at Grace? Mayroon po kaming dalang formal na abiso at subpina mula sa BIR. Kayo po ay iniimbestigahan sa kasong tax evasion at hindi pagdedeklara ng mga ari-arian na nagkakahalaga ng 50 milyong piso sa Bonifacio Global City. Ang inyo pong mga condo units ay kasalukuyan na pong naka-freeze hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Pagkarinig sa mga salitang iyon, tuluyang nawalan ng malay si Elena. Humiyaw naman si Grace, nagmamakaawa sa mga ahente na wala siyang alam. Sa kabilang dulo, nakita ko kung paano nilapitan ng mga pulis si Marco. Pinulot siya mula sa sahig at walang awang pinusasa ng kanyang mga kamay sa likuran. Umiiyak siya, sumisigaw, nagmamakaawa. Hindi ko po sinasadya! Asawa ko po ang may kasalanan! Siya ang hindi nagbayad! Sigaw niya habang kinakaladkad palabas ng mga pulis. Lumingon si Marco sa direksyon ko. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Ang mga ugat sa leeg niya ay litaw na litaw. Sofia, hinding-hindi kita mapapatawad. Isusumpa kita hanggang sa mamatay ka. Babalikan kita. Tandaan mo iyan. Tiningnan ko lang siya ng may kalmadong ngiti. Kumaway pa ako ng bahagya habang tuluyan na siyang inilalabas ng pintuan. Nakakatawa kung paano siya nagbabanta gayong wala na siyang anumang kapangyarihan sa buhay ko. Ngunit ang pinakamatinding eksena ay nang lapitan ng 2 pulis si Mama Carmen upang arestuhin din. Nang maramdaman ng biyanan ko ang malamig na posa sa kanyang mga pulso, bigla siyang nanigas. Namilog ang mga mata niya. Napaawang ang bibig na tila naghahabol ng hininga at unti-unting nangisay. Napahawak siya ng mahigpit sa kanyang dibdib bago tuluyang bumagsak sa sahig. Bumula ang bibig niya. Sa pagkakataong ito, alam kong hindi na siya umaarte. Ang matinding kahihiyan, takot at pagkawala ng lahat ng kayamanang ipinagmamalaki niya ay tuluyang sumira sa puso niya. Dali-daling tumawag ng ambulansya ang mga guwardya ng hotel. Habang nagkakagulo silang lahat, tahimik akong naglakad palabas ng hotel. Sinalubong ako ng malamig na hangin ng Maynila. Tumingala ako sa kalangitan. Walang mga bituin ngunit pakiramdam ko ay eto na ang pinakamaliwanag na gabi sa buong buhay ko. Tapos na, laya na ako.
Naglakad ako papunta sa parking lot kung saan naghihintay ang sasakyan ko. Pagbukas ko ng pinto, sumalampak ako sa upuan at huminga ng napakalalim. Ngumiti ako habang isinusuot ang seatbelt, handa nang simula ng unang araw ng bagong buhay ko. Ngunit bago ko pa man mapaandar ang makina, biglang nag-ilaw at nag-vibrate ang cellphone ko sa loob ng bag ko. Kinuha ko ito. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Kumunot ang noo ko. Wala akong inaasahang mensahe mula kahit kanino ngayon. Binuksan ko ang screen at binasa ang nilalaman nito. Nang mabasa ko ang mga salita, parang biglang pinigilan ang paghinga ko. Nanlamig ang buong katawan ko at mabilis na nag-ikot ang paningin ko sa paligid ng madilim na parking lot. Sino ang nagpadala nito? At ano ang bagong lihim na nakasulat doon na babago sa lahat ng natitirang plano ko? Nakatitig ako sa maliit na screen ng aking cellphone, halos hindi ako makahinga habang binabasa ang mga salitang nagliliwanag sa madilim na parking lot. Ang mensahe ay nagmula sa isang numerong hindi nakarehistro sa mga contacts ko, ngunit ang mga unang salita pa lang ay sapat na para magpatindig sa aking mga balahibo. Sofia, si Andrea ito. Kinuha ko ang numero mo sa telepono ni Marco kanina bago ko siya tuluyang iwan sa labas ng hotel. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat. Naniwala ako sa mga matatamis niyang salita. Sinabi niya sa akin na matagal na kayong hiwalay at ikaw ang nagmamatigas na ayaw magbigay ng annulment dahil gusto mo siyang pahirapan. Ngayong gabi, nakita ko ang totoong demonyo sa likod ng maamo niyang mukha. Gusto kong bumawi sa lahat ng naging kasalanan ko sa iyo. Ipinadala ko sa email mo ang lahat ng detalye ng mga bank accounts, passbook at investments na ipinangalan niya sa akin gamit ang pera mo. Kunin mo ang lahat. Babalik ako sa probinsya namin para ilayo ang anak ko sa pamilyang iyan. Sana ay makahanap ka ng kapayapaan. Bumagsak ang mga balikat ko. Isang malalim at mahabang paghinga ang pinakawalan ko, kasabay ng huling patak ng luha na hindi ko na malayang naipon sa mga mata ko. Hindi luha ng pighati, kundi luha ng ganap na tagumpay at ginhawa. Bumalik sa akin ang lahat. Ang bawat sentimo na pinaghirapan ko sa ilalim ng nakakapasong araw sa Dubai, ang mga gabing tiniis ko ang gutom, ang lahat ng iyon ay maibabalik sa akin. Ang kaisa-isang taong inakala kong sisira ng lubusan sa pangarap ko ay siya pa palang mag-aabot sa akin ng huling susi para tuluyang ibaon sa lupa sina Marco. 6 na buwan ang lumipas mula nang mangyari ang hindi malilimutang gabing iyon, 6 na buwan na tila naging isang mabilis na pag-ikot ng gulong ng katarungan. Ang mga araw na sumunod sa kaarawan ni Mama Carmen ay naging isang napakahabang bangungot para sa pamilya nila, habang para sa akin, ito ang naging simula ng aking paghilom. Naging laman ng mga balita at usap-usapan ang nangyari. Nagsampa ako ng patong-patong na kaso laban kay Marco. Kaso para sa violence against women and their children dahil sa psychological at financial abuse, kasama pa ang estafa na isinampa ng hotel. Sa araw ng huling pagdinig namin sa korte, nakita ko siyang muli, malayong malayo sa lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nagmamalaki sa harap ng maraming tao. Nakasuot siya ng dilaw na t-shirt ng mga nakakulong, payat na payat, nangingitim ang ilalim ng mga mata at nakaposas ang mga kamay. Nang dumaan ako sa pasilyo ng korte, lumuhod siya sa semento at pilit na inabot ang mga paa ko. Umiiyak siya ng sising alipin, humahagulgol na parang isang batang nawawala. Sofia, maawa ka sa akin. Bawiin mo na ang kaso, parang awa mo na. Hindi ko kaya sa loob ng kulungan. Binugbog ako roon, Sofia. Ginawa ko lang naman ang lahat ng iyon dahil na-pressure ako kay Mama. Siya ang nag-utos sa akin na itago ang pera. Wala akong kasalanan. Hanggang sa huli, isa pa rin siyang duwag. Hanggang sa huli, itinuturo niya ang sarili niyang ina para iligtas ang sarili niya. Tinitigan ko siya ng buong lamig. Umigtad ako para hindi niya mahawakan ang sapatos ko. Mabulo ka sa loob, Marco. Bayaran mo ang 5 taon na ninakaw mo sa buhay ko. Iyon ang huling mga salitang binitawan ko sa kanya bago ibinaba ng huwes ang hatol. Aabutin ng mahigit 10 taon ang bubunuin niya sa loob ng bilibid.
Samantala, hindi rin nakaligtas sina Elena at Grace sa bagsik ng batas. Tuluyan nang kinumpiska ng Bureau of Internal Revenue ang 2 condo unit nila sa BGC. Nakita ko pa ang mga litrato sa balita nang paalisin sila ng mga autoridad mula sa gusali. Hila-hila nila ang kanilang mga mumurahing maleta, umiiyak sa harap ng mga kamera habang nilalagyan ng malalaking padlock ang mga pintuan ng pinapangarap nilang karangyaan. Dahil sa matinding kahihiyan at patong-patong na utang para pambayad sa mga abogado, iniwan sila ng kani-kanilang mga asawa. Bumalik sila sa probinsya, baon sa utang, at ngayon ay namamasukan bilang mga labandera at tagalinis, ang mismong mga trabahong nilalait-lait nila noong nagtatrabaho pa ako sa Dubai. Kinain nila ang sarili nilang kayabangan. At si Mama Carmen, ang reyna ng pamilyang iyon, matapos ang pag-atake sa puso niya sa loob ng hotel, na-stroke siya. Ang kalahati ng kanyang katawan ay tuluyang naparalisa at nawalan siya ng kakayahang magsalita. Dahil nakakulong si Marco at naghihikahos ang iba pa niyang anak, walang nag-asikaso sa kanya. Napunta siya sa isang charity ward ng isang pampublikong ospital. Minsan, binisita ko siya, hindi para magyabang kundi para isara ang huling kabanata ng buhay ko sa kanila. Ang ward ay amoy ihi, mainit at siksikan. Nakahiga siya sa isang manipis na kama malapit sa bintanang walang kurtina. Nang makita niya ako, nanlaki ang mga mata niya. Pilit niyang iginagalaw ang kanyang bibig, ngunit puro ungol lang ang lumalabas. May luha na namuo sa mga mata niya. Tiningnan ko ang mesa sa tabi ng kama niya. May nakapatong na malamig na kanin at kapirasong tuyo na hindi niya makain dahil walang sumusubo sa kanya. Naalala niyo po ba ang karneng hinayaan niyo lang mabulok sa ref? Bulong ko sa kanya habang nakatayo sa paanan ng kama niya. Naaalala niyo po ba noong pinakain niyo ako ng malamig na kanin dahil sabi niyo iyon lang ang nararapat sa akin? Tingnan niyo po ang sarili niyo ngayon, Mama. Ito ang aning hinihintay niyo mula sa mga itinanim niyo. Ang pera ko ay kaya kong kitain muli pero ang budhi niyo tuluyan ng nabulok at inuuod. Tinalikuran ko siya habang humahagulgul siya ng walang tunog. Ang mga luha niya ay umaagos sa kanyang kulubot na pisngi hanggang sa maruming unan. Ang katarungan ay iginawad ng tadhana sa pinakamasakit na paraan. Ngayon, malayo na ako sa magulong syudad ng Maynila. Bumili ako ng isang malawak na lupain sa probinsya namin gamit ang mga naibangong pera mula sa mga accounts na isinauli ni Andrea. Ipinatayo ko ang isang magandang bahay, nagawa sa kahoy at bato, napapaligiran ng mga puno ng mangga at bulaklak. Dito, kasama ko ang papa ko. Maayos na ang kalagayan niya, regular na nakakapagpatingin sa pinakamagaling na doktor at walang ibang ginagawa kundi magpahinga at mag-alaga ng mga tanim niya. Wala ng VIP room para sa mga taong hindi nararapat. Ang lahat ng bunga ng aking pawis ay napupunta na sa mga taong tunay na nagmamahal sa akin. Nakaupo ako ngayon sa veranda ng aming bahay, nakaharap sa isang napakagandang paglubog ng araw, hawak ko ang isang saro ng mainit na kape. Ang hangin ay sariwa at malinis, walang bahid ng anumang kasinungalingan o pagkukunwari. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Wala na ang mga paltos at sugat. Ang puso ko ay magaan malaya mula sa mga kadenang pilit na iginapos sa akin ng mga taong itinuring kong pamilya. Napatunayan ko na hindi ako isang ATM machine na pwedeng gatasan lang. Ako ay isang babaeng may halaga, may dangal, at may kakayahang itayo ang sarili mula sa abo ng aking nakaraan. Habang humihigop ako ng kape at ninanamnam ang kapayapaan, tumunog ang telepono ko mula sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang internasyonal na numero, pamilyar na pamilyar ang country code, mula sa Dubai. Ang lugar kung saan nagsimula ang lahat ng aking sakripisyo. Sino kaya ang nagpadala nito? Isang dating amo na humihingi ng tulong? Isang lumang kaibigan na may dalang bagong balita? O baka isang bagong pagkakataon na muling susubok sa katatagan ng aking pagkatao? Nandito na ako sa tuktok ng aking tagumpay, masaya, buo at malaya. Ngunit habang tinititigan ko ang palubog na araw, napapaisip ako sa isang bagay na madalas bumabagabag sa isipan ng mga taong nakaranas ng matinding panlilinlang. Kung
kayo ang nasa kalagayan ko pagkatapos maranasan ang lahat ng sakit, pang-aabuso at matikman ang matamis na paghihiganti, handa na ba kayong magpatawad para tuluyang palayain ang inyong puso? O tulad ko, mas pipiliin nyo bang hayaan silang mabulok ng tuluyan? Sa impyernong sila mismo ang gumawa?